Tara, nature trip muna tayo dito sa Camp Joaquin Riverside, Norsagaray, Bulacan. Dahil nakulayan na nga po yung drawing na palaging nakaukit lang sa GC, kaya eto, tara, gawin na natin. Ang call time nga pala namin dito, 5 AM. Pero guys, tingnan nyo naman yung mga solar light ko dito na talaga namang umabot hanggang umaga na. Ang sasakyan nga pala na ginamit namin dito ay yung L3, and tingnan nyo naman kung gaano kami kadami at kasiksikan. Nakarating na nga rin pala kami dito mga around 7:30 AM, kaya eto, kanya-kanyang setup na kami ng mga camping tent or yung mga kailangan namin dito. Mabuti na lang talaga maganda yung napuntahan naming lugar dahil hindi po siya crowded. Ngayon ko nga lang nalaman na itong Camp Joaquin Riverside nga palang ito ay katabi lang halos ng Triple P. Kasi nung mga nakaraang taon sa Triple P po talaga kami nag-camp. Pagkadating nga pala namin dito, pumunta kami sa information, and ayun, sabi nila mag-setup or maghanap muna kami ng pagpapwestohan saka kami ulit bumalik dito. So after na nga pala natin mag-setup, pumunta kami dito para naman kumuha ng van at magbayad ng entrance and tent pitching. Tapos, syempre, kailangan natin ng internet connection. Dahil nga walang signal dito, kaya eto, per hour na lang ako dito. Dahil overnight nga kami dito, 12 hours na yung kinuha kong pang connection. Meron nga rin pala dito sari-sari store, pero better na meron kayong dala para naman mas makatipid. At alam nyo na, kapag ka sa mga bilihin, medyo may pagkataas talaga din ang presyo. At na-meet nga rin pala namin to si Chip na kung saan siya po yung nag-assist namin Wi-Fi connection, and after nun, kumuha na kami ng life vest at pinamigay na namin yung wristband na binigay nila. Hindi pa nga kami halos nakaka-settle down. Grabe, yung mga bata nagsilubluban na dun sa ilog. And after namin ma-setup, eto, nag-decide na rin kami mag-breakfast. Buti na lang talaga may mga baon kami. And ang maganda dito, meron na kaming mga picnic set, kaya naman isang bitbitan na rin talaga. Dahil yung kapatid ko, hindi nga siya nakapag-prepare ng pagkain. At eto, yung gamit-gamit namin, portable gas stove, at dun na lang din siya nagluto. Si mama naman, eto, nag-setup na rin ang kanyang tent, ang kanyang airbed, para naman ready na yung kanyang setup. Tapos, lahat ng mga solar lights namin dito, solar fan, dala-dala namin para naman mamayang gabi ay may gagamitin kami. Alam nyo, ang maganda dito sa napwestahan namin, pwede namin iwan yung mga bata dahil napakababaw na. And good thing, nasa harapan lang din po ng tent namin to. Kaya eto, sobrang sarap talaga mag-relax na mga ganitong klaseng. Yun nga lang, ang dami ninyong bit-bit talaga. Pero mas okay na yung ganito, mas may enjoy mo. At talaga naman sariling sikap din dito. Siyempre, hindi rin natin kakalimutan ang mag-spray ng sunblock para naman hindi tayo masunog ng tuluyan. Meron nga rin pala mga accommodation dito, cottage, pero kami, ang ginawa lang namin, nagtayo lang kami ng tent and also ng aming retractable tent para naman mas komportable at talaga lahat ng gamit namin ay iisa lang doon. Kung napapansin ninyo, tumataas yung ilog. Yes, may time po talaga na tataas po talaga yung tubig ng ilog dahil po nagpapakawala po dun sa dam. Pero don't worry, meron naman mga nag-a-announce na kailangan nyo ng umahon at kailangan din pong gumamit ng mga life vest. Ito nga pala yung mga camping tent na ginamit namin na kanya-kanyang setup at kanya-kanyang tulugan din talaga. Buti na lang talaga, mas ready kami ngayon compare nung mga nakaraan na nag-camping kami dito sa ilog. Alam mo, mas maganda dito sa napwestuhan namin dahil nga running water, ang lamig din talaga ng hangin. Kahit gabi, kahit nga hindi na kayo mag-open ng electric fan, ay caring-carry. Kung napapansin ninyo, ang lakas ng agos ng tubig, kaya naman talaga lahat ay pinapaahon na. Dahil nga hindi na nga rin kami makaligo, eto, kaya naman nagluto na rin kami ng panggabihan para naman pagdating ng gabi ay hindi na rin kami mahirapan. Grabe no, nakakatawa. May mga ganitong place na talaga nakaka-relax at nakakawala din ng stress. Moving forward, ito na nga, nagdilim na nga at sinet up na nga pala namin yung mga solar light namin. O diba, napakadilim ng paligid, wala pong kailaw-ilaw dito. Doon lang po sa may bandang taas ang may ilaw. At yung gustong-gusto namin, yung ganitong setup. Talagang mapifeel mo yung nature trip dito. Yung bawat tent namin, meron nakalatag dito ng mga solar panel para sa mga electric fan namin. Kaya kapag kagabi na katulad neto, may magagamit pa rin talaga kami. Ma-share ko nga lang pala sa inyo, dati kasi ang ginagamit lang namin yung mga maliliit na dahil nga, syempre, may mga nakikilala tayo, mga iba't ibang product na tulad ng solar yun electric fan. Yun na talaga yung kinuha natin para naman mas malaki at mas mahangin. And eto, nag-prepare na nga rin pala kami ng gabihan. Sa mga ibang part nga pala, meron mga nagbubonfire. At meron ding mga nakatambay dun sa may kiosk. Kaya tingnan nyo naman to si Ellie, sarap ng tulog. Malakas din kasi yung hangin na ginagamit niya. Rechargeable fan and matagal din silang malobat. Nakakamangha lang din yung mga solar light na mga dala-dala namin. Talaga naman gamit na gamit at hindi rin po siya kagad mga nalobat. At eto, nagsitulog
nagtutulugan na rin. Good morning, Ilo. Talaga, tapos ganito yung magiging view nyo sa umaga. Ay, nako, ang sarap. Nakaka-chill lang, nakaka-relax. At kahit tong anak kong to, grabe, sobrang saya niya rin dito. Pinilit ko nga rin palang gumising ng maaga para naman makita natin yung sunrise. At makapaglibot-libot na rin. Tapos, nagising na rin si mama, yung mga kapatid ko, and thankfully, lahat ng mga gamit namin, wala namang nawala kahit na nakalagay lang sila ng ganyan. 'Di ba? Ang sarap lang din kasi ng mga ganitong setup. Tapos yung view, ay nako, grabe, giving talaga. Hindi nga lang pala ito yung unang camping namin kasi nag-camping na rin po kami sa dagat. Alam mo, simula nung nag-camping kami sa Triple P na walang kagamit-gamit, halos lahat ay nare-rent pa namin at buti na lang talaga ngayon from solar light, solar fan, picnic set, camping table, camping chair, tent, ice coolers, at kung ano-ano pa, meron na kami niyan. Kaya naman, pwede talaga kami sumabak sa mga ganitong klaseng camping. Dahil busy pa nga pala sila mama magluto ng mga pang-almusal, kaya etong dalawa, nilibot ko na muna dito. Tuwang-tuwa naman tong dalawang to, buti na lang talaga magkasundo sila dito at ayan, hindi rin tayo napahirapan. After na mga ilang minuto, nagpabihis na nga yung mga yan at gusto na kagad magsilub-luban. Tingnan nyo naman yung solar fan ni mama, kapag once nakatirik sa araw talagang gagana yan at may enjoy mo talaga yung mga solar fan na dapat yan. Talaga ang plano namin dito umuwi hapon dahil nga may bisita kami galing Cavite, kaya eto mga nagsipack up na rin after namin kumain ng lunch. Tingnan nyo naman kung gaano kalinaw yung tubig dito, kaya naman kahit mainit talagang mapapababad ka tapos, dito. Tapos nanguha nga rin pala kami ng mga bato dito para ilagay sa aquarium. Meron nga din silang nakitang hipon at mga maliliit na isda. Alam nyo, una talagang plano ay swimming lang na uwian lang talaga. Pero nga sabi ko nga sa kanila, hindi ako sasama kapag hindi overnight at hindi camping yan. O diba, ang arte. Kasi naman, gustong-gusto ko talaga yung mga ganitong set. Kaya naman sila yung mga nag-adjust sa akin. Nakakahiya, diba? At ayan, sobrang haba na pala nitong vlog ko. Pasensya na, pero kung may mga katanungan kayo regarding dito sa Camp Joaquin na to, just leave your comment lang po. So ayun lang, happy nature trip. Bye!